Ang laki kasi ng impact ng ginawa niya sa mga pulis talaga. As in, Hindi talaga ma-deny na hindi mo talaga pwedeng i-deny yun. Kung may magsasabi ngayon ng mga pulis na galit sila kay Duterte, Diyos ko, Ginoo ko, ang kapal ng mukha nyo. Ayun. Pero Ayun. siyempre, naintindihan natin sila, kuya, kasi may trabaho sila eh. Hindi sila pwede na mag-anpahayag kapag siyempre nasa loob sila organisasyon. Bawal na bawal yun kasi may sinumpaan silang tungkulin. Pero yung iba na mga pulis na parang may nag-aano pa na, ay nako, ang kapal ng mga mukha nyo. Oo. At saka kita mo din, no, parang Palangga, ano ba, ito lang, opinion natin to, opinion based tayo dito ngayon. I do believe naman, ito, no, disclaimer sa lahat po dyan. Wala kami pakialam sa inyo dyan kung titingnan nyo kami. Ay, oo. Paano ba, makumpara mo ba yung pulis noon sa administrasyon ni Pangulong Duterte at saka sa administrasyon ngayon ni BBM? Ikaw, opinion mo lang, opinion based na natin. Ano ba, may pagkakaiba ba? Sige. Ito disclaimer lang kung anong sasabihin ko dito ay hindi po ito ang opinion ng PNP. Opinion po nito ni Palangga bilang isang individual na naging pulis nung panahon ni Duterte at inabutan maging pulis sa panahon po ng ating pinakamamahal na BBM. Ito. Yes. Siyempre yung asawa ko kasi kuya talaga nasa operatiba talaga yon. Okay. So siyempre asawa mo yun, siyempre nakakapag-usap kayo ng end of the day kung ano ang trabaho. Noong time talaga ni Tatay Digong, parang eager ang pulis na manghuli ng mga kriminal. Why? Kasi siyempre hindi sila natatakot na basta sinabi kasi ni Duterte, pag ginawa mo ang tama, akong bahala sa'yo. So sino ba talagang protektahan mo? Siyempre mga sibilyan, di ba? So anong gagawin ni pulis? Okay, ulihin natin ngayon yung mga dipunggol na yan, ng mga kriminal na yan. Itong itong ngayon na kay BBM, puta kakasuhan ka pa, napatay mong adik, kasuhan ka, kukulong ka pa, bakit ka magtatrabaho, di makukulong ka, pumatay ka na adik, iwan yung pamilya mo, nakulong ka pa, natanggal ka pa sa ay magpulis-pulis na lang tayo, pasok uwi. Yun ang mas matindi, yun ang masakit na katotohanan, Palangga, no? Diba? Tuhod na kuya, magalit man sa akin yung mga pulis na yan. Aminin nyo. Bakit ganito lang kasi yan, kuya? Siyempre ikaw, kaya ka nga nagtatrabaho, para ba sa bayan talaga, tigilan nyo ako. Kaya tayo nagpulis kasi stable job ang pagpupulis. Yes. At ang pangalawa na lang talaga yun dahil gustong-gusto. Ay, sus, wag ako. Magalit kayo sa akin, bala kayo, talo nyo ako. Pero yun ang katotohanan. Maganda maging pulis dahil unang-una pag tumanda ka, stable ka na kuya, may pension ka eh. Maganda yan. Okay. So ang pinakamagandang trabaho talaga pagpupulis. Kaso lang syempre, yung mga nagpupulis din talaga kuya, nandun din talaga yung syempre gusto nila magserbisyo sa bayan. Serbisyo sa bayan, okay. Oo, pero ang pinakaunang rason talaga dyan, kuya, is stable job. Huwag tayong maglokohan. Oo, totoo. Tama, diba? Oo. Ngayon, ang pulis kasi, kuya, ako lang, experience ko lang to bilang naging pulis ako dati. Nakadepende talaga sa namamahala. Ayun, Nakadepende yun ang maganda. talaga. Yun ang maganda. No? Paano mo nasabi depende sa ang namamahala? Ibig sabihin po dyan, ang iba ay simula sa presidente o sa high-ranking officials natin? Siyempre, mula sa presidente talaga yan, kuya. Mula presidente. Kasi lahat ng magiging action ng mga PNP, depende naman yan sa command kasi ng presidente. O, di ba? So, halimbawa, kagaya niyan, kuya, ako ordinaryong polis lang ako. Tapos, magsusuperhero ako dyan na manguhuli ako ng adik dyan. Ay, ang nangyari nung hindi mo sinasadya, siyempre, nanlaban si adik, alang-alang gawin mo. Hindi mo titigrasin, hayaan mo na ikaw matitigras. So, titigrasin mo si adik. Ay, nung natigras mo si adik, putya, maya-maya, ikaw kinasuhan. Kaya, trabaho uwi na lang. Trabaho uwi. Parang yun yata malangga ang masakit ngayon, ano? Kasi mga pulis, instead na gusto nila eager, tama yung sabi mo, instead na eager sila sa trabaho nila, naggagawin, gampanan, pero kung kakasuhan na naman para sila langga, parang di ba? Yun lang! Ba sila? Bakit? Ito real talk, patak magpapakabayani dyan! Di ba? Diba? Bakit yung pakabayani? Totoo nga naman. Kakasuhan ka pa. Mas okay na siguro yung tama sabi mo. Papasok, uwi, pasok, uwi na. Ano? Okay, papasok ka kasi may trabaho ka ngayon, di pasok. Pagkatapos, halimbawa, may adik din na nagsisiga ang mata na naghahamon ng kung ano dyan, balak sa buhay mo. Pag napatay ka siya, ako makukulong, balak sa buhay mo dyan. Ayun ang masakit.